Marhain aga, kamusta po mga kaibigan, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana. Eto mga lods, mga kaibigan, pabalik na ako ng Maynila. Dadaan po ako dito ulit sa Andaya Highway. Gusto ko lang pong ipakita po sa inyo yung kalagayan nitong Andaya Highway. Yan mga kaibigan, papuntang Dait yan, diretso sa may Bitukang Manok. Pero pag gumaliwa po kayo dito, ito po yung tinatawag na Andaya Highway. Ito mga kaibigan, ang Andaya Highway ay may haba po ito mga kaibigan na 92.65 kilometers. Para sa akin halos kulang-kulang 3 oras ko binabiyahe ito. Kasi di naman po tayo ganun kabilis. Pero sa iba baka wala pang 2 oras. Kasi mabibilis po sila. Kasi tayo chill ride lang naman. Kahapon nga po pala mga kaibigan na balita na na-aksidente rito si Wally Bayola. Nakababayan po natin dito sa Bicol. Buti na lamang po mga kaibigan, di po ganun katindi yung kanyang mga tama. Kasi minor injury lang po yung mga natamo po niya. Pero napakahirap po nun. Kasi dito nga po mga kaibigan, sa may lupi sa Camarines Sur, mamaya dadaanan po natin kung ano po yung sitwasyon ng kalsada po rito. Sa lahat po ng mga bumabiyahe at mga babiyahe pa na katulad po natin, doble ingat po talaga tayo at huwag kakalimutan talaga na magdasal. Kasi para ingatan po tayo ni Lord, ni God sa ating mga biyahe. Siya lang naman po yung makakapagligtas po sa atin bukod sa pagiging maingat po natin. Dito sa ngayon, ito po yung sitwasyon ng kalsada po rito sa may Sipukot. Maayos at medyo maganda po yung kalsada po rito. Kaya may mga mangilan-ngilan na mga lubak na katulad po ganyan sa kaliwa po natin. Yan po yung medyo iwasan din. Pero di naman po ganun yung katitindi na yung mga lubak po rito. Medyo maayos na po talaga yung mga kalsada po rito sa may Sipukot sa Camarines Sur. Konting trivia o history lang po muna tayo tungkol po rito sa Andaya Highway. Ito mga kaibigan, dating proyekto ni Elpidio Quirino, yung ating dating presidente na si President Elpidio Quirino. Kaya nga po mga kaibigan, ito pinangalan po sa kanya itong Quirino Highway. Dati po kasing Quirino Highway yung tawag po rito. Pero ngayon mga kaibigan, noong 1990s tapos mga early 2000s, bali ipinangalan na po ito mga kaibigan kay dating Rolando Andaya na dati pong congressman po rito sa Camarines Sur na nakakasako po rito sa lugar na to. Eto mga kaibigan, mga lods, medyo maayos po talaga yung kalsada po rito. Hindi naman po lahat perfecto, may mga nadadaanan po tayo na medyo konting mga lubak. Pero hindi naman po ganoon katitindi. Marami po yung mga maganda at maayos na kalsada po rito. Ito yung ingatan po ninyo, delikado po tong kalsada na to, yung paliko na yan. Yan kami na aksidente dati. Kaya yan mga kaibigan, mga lods, medyo mapapaayos at mapapaganda na po, mapapabilis yung inyo pong biyahe po rito sa may Andaya Highway. Dati pa ito mga kaibigan, ang plinano ni President Quirino noong 1950s. Pero ito mga kaibigan, binuksan po ito sa publiko noong pong 1984. Napakalaking tulong po nito ngayon mga kaibigan. Kasi nga po, syempre, kapag dadaan po tayo doon sa kabila, sa backdoor, yung Bayadait, dito kong manok. Ayun, kakasagian po. Ako po yung bumusina sa kanila. Sa lawak na nitong Andaya Highway, 4 lanes na, hindi pa sila nagkaamuyan. Mukhang hindi tumitingin itong pick up sa kanyang side mirror, kaya di niya napansin na may umu-overtake na sa kanan niya. Noong mga nakaraang buwan mga kaibigan, bumisita po rito si Secretary Bison. Talaga naman pong inabangan po yun. Kasi nga po, isa po talaga ito sa talagang inaabangan po natin na mapaganda yung kalsada po rito sa may Andaya Highway. Pero sa ngayon mga kaibigan, okay naman na, medyo maayos naman po. Ito katulad po rito, yung may toyo dyan sa yan yung palatandaan ko dati na may mga lubak. Pero ngayon, ayan, medyo maayos na po talaga yung kalsada po rito. Kaya mapapabilis na po yung inyong pong mga biyahe, basta mag-iingat lamang. Yan mga kaibigan, medyo maayos naman po yung pagkakagawa, mukhang matibay, sana tumagal. Tapos eto mga kaibigan, papasok na po tayo ng papuntang Lupi sa Camarines Sur. Eto, dito mga kaibigan, na aksidente si Wally Bayola. Grabe kasi dito mga kaibigan yung makalsada, talagang matindi ang lubak. Yan mga kaibigan, oh, talagang basag-basag, kaya siguro nalubak po siya, kaya sumemplang siya. Hindi niya siguro napansin. Grabe kasi talaga rito. Ito yung pinakamatinding kalsada rito mga kaibigan sa may Andaya Highway, itong parting Lupi sa Camarines Sur. Talagang simula noon hanggang ngayon, wasak na wasak po yan. Kaya mga kaibigan, sa mga babiyahe po rito, pauwi ng Bicol o kaya pabalik ng Maynila, eto mga kaibigan, yung iingatan po ninyo yung dito sa may Lupi sa Camarines Sur. Kasi talagang hindi po talaga maayos yung kalsada po rito. Grabe po yung lubak at sira-sira po talaga.
Turo tagadol po kayo rito. Eto mga kaibigan, isa pa, grabe oh. Talagang kawawa yung mga mags po natin dito, yung mga bearing po natin ng motor. Pero talagang sinabi naman dati ni Sik Dizon na ayusin na to ng pangmatagalan. Baka siguro pagkatapos pa ng Holy Week saka lang po ito gagawin. Pero sa ngayon kailangan magtiyaga po muna tayo rito sa may parting ito ng Andaya Highway ng Lupi, Camarines Sur, na hindi po maayos yung kalsada. Talagang grabe po yung sirang-sirang kalsada po dito sa may bayan po ng Lupi. Pero dito mga kaibigan, yung dating gumuho na kalsada, ayan mga kaibigan, tapos na, ayos na. Pwede na po madaanan ng salubong. Kasi dati dito nung ginagawa po yan, talagang maghihintay po kayo rito halos mga kulang-kulang 30 minutes yung inyong pong pag-aantay kasi nga po bigayan. Pero sa ngayon, ayan mga kaibigan, tapos na siya gawin. Kaya kumbaga okay na. Kahit po dito sa kalsadang to ng bayan ng Lupi, pag kumanan po kayo dyan, yan po yung papuntang bayan po ng Lupi. Medyo talagang hindi pa rin po maayos yung mga kalsada po rito. Ayan, bitak-bitak pa rin. Eto na po yung tulay na grabe, yung umuuga yung tulay na to. Kasi nung bumisita rito si Secretary Dizon, napamura po siya ng umuga yung tulay. Kasi hindi niya akalain na ganun yung tulay dito. Nang may dumaan na sasakyan niya atang truck yun, hindi ko na po yun na ano. Dalawang tulay po kasi to eh. Hindi ko alam kung saan siya rito. Pero eto, nung dumaan dito yung truck, tapos nandyan siya sa may tulay, napamura siya dahil umuuga yung tulay. Kaya isa ito sa binigyan niya ng prioridad na mapaayos. Pero dito mga kaibigan, pagkatapos niyo po dyan sa may tulay, sa may Lupi, papunta na po ito ng Ragay. Maayos naman po muli at maganda po yung kalsada po rito na inyo pong madadaanan sa parting ito po ng Andaya Highway na may papuntang Ragay. Pero katulad po kanina sa may Sipukot, may mga lubak pa rin po rito sa may papuntang Ragay. Dito nga po pala sa parting ito ng kalsada na may mga sira po sa gitna, kaya papuntang Ragay. Ito mga lods mga kaibigan, yung gitna po kasi itong dinadaanan po natin, talagang sira-sira yan. Kaya kumbaga mas okay dumaan dun po sa pinaka side. Dito mga kaibigan sa pinaka kanan, kaya lang may mga nakaparking, kaya wala kayong ibang choice kundi ang dumaan sa gitna. Pagkatapos naman yan, eto talagang mayroon na naman mga sira-sirang kalsada po rito. Hindi pa rin talaga lubos na maayos at talagang okay na okay yung mga kalsada po rito sa may papuntang Ragay. Pero kukunti lang naman, mga medyo kapiraso lang naman yung mga sirang kalsada. Tapos eto medyo okay na naman, maayos at maganda na naman po ulit ang inyo pong makikita at madadaanan na kalsada po rito sa may parting ito ng Andaya Highway. Pero noon pong pumunta rito at bumisita si Secretary Dizon ng DPW, may gagawa daw po rito na kumbaga yung gusto po niya na contractor, yung gagawa ay yung talagang may kaya at may resources. Hindi po katulad dati na talagang pa isa-isa, papachi po mga kaibigan yung gumagawa po rito, tingi-tingi. Kaya kumbaga yung kalsada hindi ganoon katibay at kaganda kasi nga po iba-iba po yung contractor. Pero ngayon yung sinasabi po niya na yung gagawa ay talagang may kayang gumawa ng matibay at magandang mga kalsada. Kaya asahan po natin yun at sinasabi rin po niya na baka umpisahan ito ngayong pakatapos ng Holy Week. At sinasabi din po niya na baka o kaya daw po tapusin ng isang taon ang paggawa o rehabilitation po nitong Maharlika Highway. Lalo na rin ito, isa rin po itong priority po niya, itong Andaya Highway na sinasabi po niya na gagawin po ng maayos at maganda. Ito na po ang bayan ng Ragay sa Camarines Sur. Star ka sa Ragay. Dito naman mga kaibigan sa may ito yung Tremont Terminal, tapos ito sa unahan yan po yung sa may plaza ng Ragay. Talagang isa rin to sa sira-sirang kalsada. Ito pa ang isa sa hindi magandang kalsada po rito sa may Andaya Highway, yung sa may Ragay mismo. Sa mga katulad ko na mga nakamotor, kailangan magaling po kayo rito umiwas kung may iwasan. Pero ako dito ako sa pinakagilid, kahit na medyo malubak din naman po ganun katitindi yung sa may gilid, pero grabe talagang uuga po kayo rito. Sirang-sira po yung mga kalsada po rito sa may parting ito ng Ragay. Yan sa may bago hanggang dito sa may gasolinahan. Kaya isa po itong kalsadang ito sa inyo pong iingatan kasi medyo marami-rami po talaga yung mga lubak po rito sa parting ito. Ang isa mga kaibigan, sa tatandaan po ninyo kapag may nakita po, ayan, kuya na nanghingi po ng barya, asahan po niya na may lubak po yung kalsada na yan.
Kapagka may nakita na akong ganyan na nanghihingi ng barya, isa yan sa palatandaan ko. Dahil nga po, lagi ako nauwi dahil may sakit yung nanay ko. Kaya pag nakita niyo po yan, si kuya na nanghihingi at iba pa, minsan may mga bata po rito ng mga nanghihingi. Asahan niyo na po yan na may lubak po yung kalsada. Kaya yan po yung palatandaan ko po rito. Dito po yan mga kaibigan sa may Ragay. Kaya kumbaga napakatagal na po nila yan ginagawa. Kaya ibig sabihin yung kalsada po rito talaga malubak sa may parting ito ng Ragay. Dito naman po sa pag-ahon po ninyo, mayroon po ritong lubak na medyo malaki-laki. Ayan o. Kaya baka mabulaga po kayo kasi paahon yung kalsada na to. Lalo na rin sa mga nakamotor. Pagkataas po naman ng lubak na yan sa maayos at magandang kalsada naman, etong parting to ng kalsada, isa sa pinakamaganda dito. Isa ito mga kaibigan sa kalsadang to na may magandang view. Dito po yan sa may papuntang Ragay GRS. Ito po yung magandang view po rito sa may Andaya Highway. At maganda rin po mga kaibigan yung kalsada po rito sa may parting ito ng Ragay. At dahil nga po sa maganda po yung kalsada, kaya sigurado na mapapabilis po kayo rito. Tapos eto, may asfalto pa, 4 lanes. Kaya maganda mga kaibigan dumaan po rito sa parting ito na ng Ragay papuntang Del Gallego. Sulit po rito yung pagkaka-asfalto ng kalsadang ito, Palikula. Noong mga nakalipas na buwan, tapos taon, talagang grabe po yung kalsada rito. Napakalubak. Paglagpas ng magandang kalsada, eto po ulit, meron pa rin. Pero hindi na ganun katitindi. Kakapiraso na lang po yung mga lubak po rito sa may Ragay, papuntang Del Gallego. Yan mga kaibigan, no? Yung mga lubak dito sa may Andaya Highway ng parte po ng Ragay. Pero bawing-bawi po talaga sa maayos at magandang makalsada na. Pero mas mahaba na po yung magandang kalsada dito at magaganda, kaya makakapatakbo na po ulit tayo ng medyo mabilis nang naayon sa inyo pong kakayahan. Wag naman masyadong mabilis, napakadelikado pag sobrang bilis, baka biglang may tumawid ng mga hayop at iba pa. Kailangan mag-iingat lang po talaga kahit na maganda po yung kalsada. Kailangan mag-iingat pa rin po tayo sa ating mga biyahe. Sa ngayon po mga lods, mas okay po dumaan dito ngayon sa Andaya Highway. Kasi kung magba-backdoor po kayo dun po sa Baya Daet, dito kang Manok, Labo, Camarines Norte hanggang Santa Elena, medyo mapapalayo po kasi yung inyo pong mga biyahe. Lalo ngayon na napakamahal po ng gas, mas mababawasan po kasi yung inyong travel time kapag dito po kayo dumaan sa Andaya Highway. Kasi maayos naman mga kaibigan yung ibang mga kalsada po rito, kukunti at kakapiraso na lamang po yung mga ibang hindi po magandang kalsada. Kasi kung dun po kayo dadaan sa Baya Backdoor, dun nga po sa may Daet, bali mas lamang po dun ang 1 oras. Pero sobrang panalo po talaga ng view dun po sa loob. Napakaganda din po yung makalsada roon. Tapos talagang malamig po dumaan dun. May video po ako dun bago sa inyo pong mapanood. Pero dahil nga po sa sobrang taas ng krudo, ng gas, kaya nag-iisip po tayo kung saan po yung mas alternatibo tsaka mas makakatipid. Kaya dito po kayo dumaan sa may Andaya Highway kasi mas makakatipid po kayo ng 1 oras sa inyo pong travel time kaysa po dun kayo dumaan. Medyo okay naman po ng konti yung kalsada po rito sa ngayon. Ito naman po yung kalsada ng papuntang Del Gallego sa Camarines Sur. Dito po yan sa may Andaya Highway. Maayos, 4 lanes, tapos maganda po yung pagkakagawa. Kaya mapapabilis ulit yung inyo pong pagbiyahe po rito, pagpapatakbo nyo po rito ng inyong sasakyan, ng motor. Ito rin po yung isa sa pinakagusto kong kalsada dito po yan sa may Del Gallego. Napakaganda ng yun sa may checkpoint na yon ng HPG. Tapos paglagpas nyo po dyan, ito yung sasalubong ko sa inyo. Napakaganda po ng view ng ilog, napakalawak na ilog yan. Ito po yung Kilbay River. Napakaganda niyan mga kaibigan, napakalawak na ilog po niyan, parang Bicol River. Sobrang ganda. Pero pagdating nyo po niyan, paglagpas nyo po ng tulay, eto naman yung sasalubong. Turo tagadol po kayo. Medyo hindi po kasi maganda yung kalsada po rito. Dito nga po mga kaibigan, nahulog yung top box ng kasama ko. Kaya sa mga kasamaan po natin, ng mga may top box sa likod, kailangan matibay at maganda po yung inyong bracket ng top box. Kasi dito talaga yung sa kasama ko nalaglag. Buti nakasunod ako sa kanya, medyo malayo yung agwat ko. Isa po ang distansya sa inyo pong gagawin kapag may kasama po. Distansya po ang inyo pong titingnan kapag may kasama po kayo ng mga nagmumotor din. Huwag yung masyadong dikit. Kailangan medyo malayo po kayo para in case na ganun nga po yung nangyari. Makakaiwas po kayo, kaya ako nakaiwas. Welcome po dito sa may bayan po ng Del Gallego sa Camarines Sur. Bali papasok po dyan yung pupuntang bayan.
Dito naman po, ngayong March 30, 2026, ito naman po yung sitwasyon po ng kalsada. Dito po yan mula po rito sa may Del Gallego, papunta po ng Tagkawayan, Quezon. Wala po kayong madadaanan na kalubak-lubak. Napakaganda mga kaibigan ng kalsada po rito. 4 lanes po yan, malawak at maganda. Tapos panalo pa sa napakagandang view. Ingat lang po talaga yung inyo pong gagawin po rito. Kasi napakasarap po rito bumakbak. Mapapabilis po talaga yung biyahe, yung inyong patakbo. Kasi nga po maganda po yung kalsada. Etong lugar na to, isa rin sa pinakagusto kong spot dito sa Andaya Highway. Napakarami kong gustong lugar dito. Kasi yan mga kaibigan, yung kabundukan na yan, may mga halaman po dyan. Mga damo po pala na napakaganda mamulaklak. Kaya napakaganda ng view po niyan. Napakagandang pagmasdan kapag babiyahe po kayo rito. Siguro mga pag matatapos na yung summer. Eto na mga kaibigan, papasok na po tayo ng Tagkawayan. Kasi umpisa rito nagpaparamdam na talagang matagtag. Na matatagtag kayo. Pero ayan mga lods, oh. Ang dami rito mga sira-sirang kalsada sa may Tagkawayan, Quezon. Dito naman po sa may bandang pakaliwa, dyan po natin yung papuntang pinakabayan po ng Tagkawayan, Quezon. Pero dito napakarami pong mga nag-stop over po rito sa may Tagkawayan, Quezon. Dyan din po yung mga ibang bus company ng mga terminals po nila, katulad po nito ng Mandigma, AB Liner, tapos yung Pino. May Pino pa kayo. May Pino pa kaya na biyahe. Dito kasi mga kaibigan, napakadaming nag-stop over kasi nga po nandito rin po yung mga gasolinahan. Tapos yan, may Jollibee, tapos may McDo na kasunod. Di talaga sila naghihiwalay. Lagi silang magkasama. Nalulungkot sila pag mag-isa lang. Kaya lagi silang magkasamang dalawa. Dito nga po pala, sa may Tagkawayan, Quezon, meron po ritong bangko, yung BDO. Kaya hindi na po kayo mangangamba na maubusan po ng pera. Pero ako, laging ubos kapag uuwi. Kasi binibigay ko sa mga magulang ko, sa mga kamag-anak ko. Alam naman po natin na malaking kasiyahan po yun sa kanila. Napakalaking tulong na magbigay po tayo ng ating kinikita para sa kanila. Nako po, dito po yan, tingnan nyo po yan. Napakasirang-sirang kalsada po rito sa may Tagkawayan. Tagkawayan, Quezon. Grabe talaga mga sira-sira po rito ang kalsada. Kaya isa to mga kaibigan sa lugar dito sa Andaya Highway na inyo pong iingatan, yung parting ito ng Tagkawayan, Quezon. Bago po tayo mga kaibigan makatagos ng pinakadulo nitong Andaya Highway, bago po tayo makarating ng Tabugon, Santa Elena, gusto ko lamang pong mag-shoutout sa mga matitibay at talaga naman pong mga nag-comment at talagang sumusuporta po sa akin. Shoutout po kay Hayan Survivor, maraming salamat po sa iyo. Shoutout din po kay Sir Noel Parungaw, napaganda po mga kaibigan yung kanyang sinabi sa akin, kaya the best po kayo sir, maraming salamat po sa iyo. Shoutout din po kay mga kabayan ko. Sa iyo kabayan, Justin Motovlog, ingat ka palagi sa rides mo. Sa iyo kay kabayan, Ikapito Motovlog, ingat ka palagi. Sa iyo Angelo TV, kabayan, ingat. At sa iyo mga kaibigan, kay Joe Motovlog, maraming salamat sa inyong suporta. Ingat kayo palagi. Lolowis TV, salamat palagi sa suporta. Thank you. At syempre sa imo kabayan ko, Edgar Salinas, maraming salamat sa panonood. Mabalo sa imo. Siguro mga kaibigan, kapag tuluyang naayos to ngayong pagkatapos ng Holy Week, kasi yun po yung pangako ni Presidente BBM tapos ni Secretary Dizon ng DPWH na isa tong priority sa kanilang mga proyekto, itong Andaya Highway tapos yung Maharlika Highway na kayang tapusin ng isang taon sa pagpapagawa. Kasi yung gagawa daw po nito, yung magagandang kumpanya, malalaking kumpanya na may kakayahan at talaga naman pong hindi patsi-patsi at hindi tingi-tingi yung paggawa, na iba-iba po yung kontraktor. Kaya inaasahan po namin yon, Sik Dizon, Presidente, sana naman po tuparin po ninyo yan para rin po sa ating mga kababayan sa amin na mga malimit po bumiyahe po rito, pauwi ng Bicol, tapos pauwi ng Visayas at Mindanao. Kasi ito rin mga kaibigan, yung isang alternatibong ruta po talaga, mas mabilis, mas mapapatipid po yung inyo pong, ang atin pong travel time. Dahil sa taas nga po ng crudo at ng gasolina, mas mapapabilis po tayo, mas makakatipid po rito kaysa po dunduman po tayo sa medyo maganda nga po yung daan. Tapos maganda rin po yung lugar, kaya lang medyo malayo. Kasi dito yung travel time po natin mas maiksi ng 1 oras kaysa po dun kung dun po tayo dadaan sa Bayadaet. Sinabi po ni Sik Dizon na hindi na daw po papayagan yung mga maliliit na mga kontraktor
Kasi sa totoo lang naman mga kaibigan, mga lods, yung itong Andaya Highway, maraming beses na akong dumaan dito. Madadaanan po natin ng mga ilang buwan yung bagong gawang mga kalsada. Pero sa susunod na mga buwan, wala pang mga 3 o mahigit pa, baka mas maaga pa nga, bungi-bungi na agad yung kalsadang ito. Kaya kailangan po talaga yung gagawa po rito yung magaling, tapos talagang may kakayahan, may mga equipment. Kaya hindi lang sa mas mapapabilis yung ating biyahe, kundi makakaasa po sana tayo ng mas matibay at mas magandang makalsada, para naman magiging maganda po yung ating mga biyahe pag uwi sa Bicol, Visayas at Mindanao, kapag dito po tayo dadaan sa Andaya Highway. Sa ngayon kasi talagang grabe yung ibang mga kalsada po rito, lalo doon kanina sa dinaanan po natin sa may Ragay, tapos sa may parting Lupi lalo grabe, tapos dito sa may Tagkawayan, Quezon, sobrang hindi po talaga maayos yung ibang mga kalsada po rito. Pero sa kabuuan naman mga kaibigan, kaysa po noon, medyo mas maganda-ganda na po ngayon yung kalsada po rito sa Andaya Highway. Hindi ko po sinasabing totoong napakaganda, kasi marami pa rin po talagang mga sira-sira. Pero ibig sabihin, medyo mas okay po ngayon kaysa mga nakaraang buwan yung sitwasyon po ng kalsada po rito ngayon sa may Andaya Highway. Pero syempre, nag-aangad pa rin po tayo ng maayos, maganda at matibay na kalsadang Andaya Highway. Hindi lang po rito sa may Andaya Highway, kundi sa lahat po ng kalsada. Dito po yan sa atin sa Pilipinas, para siguradong hindi lang tayo magiging safe sa biyahe, hindi lang po tayo mag-enjoy, kundi talagang siguradong napakasarap ng biyahe pag ganun po kasi kaganda yung kalsada, at mapapabilis po kasi yung ating biyahe. Kawawa nga po yung nangyari kay Kabayan, Wally Bayola. Kasi nga po, na-aksidente siya sa may Lupi kahapon. Sana okay na po siya. Eto na mga kaibigan, andito na tayo sa may papasok ng Tabugon, Santa Elena. Ito na po yung pinakahuling parte ng Andaya Highway sa may Tabugon, Santa Elena. Nagmula po tayo sa may dulong bahagi ng itong Andaya Highway, yung sa may Tara, Barangay Tara, Sipukot, hanggang dito naman mga kaibigan sa may Barangay Tabugon, sa may Santa Elena, Camarines Norte. Yan lamang mga kaibigan, mga lods. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video po muli sa ngayon, kahit na hindi naman po tayo talaga kagalingan. Yun lang po yung maibabahagi ko po sa inyo para sa mga babiyahe po ng ngayong Holy Week na ngayong 2026. Kaya isa yun mga kaibigan, sa talang iingatan po ninyo yung mga lubak po na mga dinaanan po natin. Maraming salamat. Sana mag-enjoy po kayo ngayong Holy Week sa pagninilay at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yun lamang mga kaibigan, mga lods. Maraming salamat po muli. God bless po, mga balos po sa Indoga Boss. Ingat po kamo pirmi. Thank you.